Magandang araw! Mula sa ng ating lalawigan ay mapapanood ninyo ang isa na namang kapanapanabik na kwentong Marinduqueño. Halina't makinig. Kwento mo, i-share mo. Kwentong gawang Marinduque ito. Magandang araw mga bata! Isang bagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala, si Teacher Cleofe F. Fodaka na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Ito ay tungkol sa isang bibe na nagpakita ng kabayanihan sa kapwa niya hayop at maging sa mga taong nag-alaga sa kaniya. Ito ay pinamagatang Bibe Bayani. Isinulat ito ng inyong lingkod, Teacher Cleofe F. Fodaka, at iginuhit ni Teacher Devin Christian P. Ray na kapwa nagmula sa paaralang elementarya ng Kasili, Purok ng Hilagang Santa Cruz, Sangay ng Marinduque. Gusto mo bang makagawa ng kabutihan o kabayanihan sa iyong kapwa? Ang batang tulad mo ay maaari ring maging bayani sa simpleng paraan. Basahin at unawain sa kwentong ito kung paanong ang isang bibe ay nagpakita ng kabayanihan sa kapwa niya hayop at maging sa mga taong nag-alaga sa kaniya. Halina, manood at makinig. Bibe Bayani. Ang alagang hayop ni Elena ay dalawang bibe. Sila ay sina Lodi at inang bibe. Si Lodi ay tunay na matulungin. Lagi niyang tinutulungan ang kaniyang kaibigan. Naipaparamdam niya ang pagmamalasakit sa kapwa bibe. Kaya rin niyang tumulong sa mga tao. Isang araw, maagang nagising si Lodi. Naglakad siya sa paghanap ng pagkain. Nakarating siya sa bakuran ni Milan Bibe. Doon siya nakasumpong ng masarap na almusal. Nalaman niyang naghahanap ng makakain si Rostico Manok. Hinatian niya ito kahit kunti lamang. Tunay na masaya ang pakiramdam ni Lodi. Siya ay nakagawa ng kabutihan sa kaniyang kapwa. Nais niyang maikwento ang pangyayari kay Inang Bibe. Sa sobrang katuwaan, siya ay nagmadaling umuwi. Muntik na siyang mapasubsob sa batuhan. Kaya, siya ay lumakad na lamang ng dahan-dahan. Pagdating ni Lodi sa tahanan, siya ay kinausap ni Inang Bibe. Anak, sa susunod ay magpaalam ka bago umalis. Sige po, tatandaan ko ang iyong payo. Patawarin mo po ako, mahal kong ina. Susundin ko po ang nais mo. Pakiusap ito ni Lodi sa ina. Sa likuran ng bahay na mahinga si Lodi. Nakatulog siya ng mahimbing kahit mainit. Hinayaan na lamang siya ni Inang Bibe. Sige anak, gusto kong tumangkad ka, kaya matulog kang lagi sa tanghali. Bulong ni Inang Bibe. Noong magdadapit hapon, dumating naman si Bibo. Pagod at gutom na gutom siya. Lodi, tayo na sa paghahanap ng pagkain. Gusto kong kumain, pero wala akong matuka sa lugar namin. Nagpaalam si Lodi sa kaniyang ina bago umalis. Ina, sasamahan ko po si Bibo. Maghahanap kami ng pagkain ngayon. Habang naglalakad ang dalawang bibe, sila'y huminto. Narinig nilang nagtatawanan ang dalawang maya. Ha ha ha, namamasyan ang mga panda. Napakababagal pa naman ang kilos nila. Nagalit si Bibo at gusto niyang makipag-away.
Huwag mong gagawin iyan, Bibo. Payo ni Lodi. Naniwala si Bibo sa sinabi ni Lodi. Sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Tuwang-tuwa sila nang makita nila ang kanilang hinahanap. Yay! Sobrang dami nitong butil ng palay. Iuuwi natin ang iba sa ating kasamahan. Masayang-masaya ang dalawa sa pagbabalik nila sa bahay. Nang magbubukang liwayway, biglang nagising si Lodi. May narinig siyang huni na tila nagmamakaawa. Sino kaya ang dumating? Tanong niya sa sarili. Paglabas niya sa tirahan, nakita niyang may umiiyak. Kagabi pa ako nagugutom. Sabi ni Dakdak. Nahabag si Lodi sa kalagayan ng kaibigan. Tahana, kainin mo itong naipon kong butil. Maraming salamat, Lodi, sa iyong kabutihan. Totoong mabuti ka at tunay na kaibigan. Ang sabi ni Dakdak kay Lodi. Sa susunod, iwasan mo sanang magpagutom. Magsabi ka sa akin kung kinakailangan. Ito naman ang paalala ni Lodi kay Dakdak. Magandang-maganda ang pakiramdam ni Lodi tuwing siya'y tumutulong. Kaya, pawang kabutihan ang ginagawa niya kanino man. Kahit siya'y pandak, mataas naman ang kaniyang pangarap. Nais daw niyang maging tunay na bayani. Ang gusto ko ay matulungan ang sinuman. Ito ang bulong niya sa sarili. Paano ko ito gagawin? Tanong ni Lodi. Habang siya'y nag-iisip, bigla siyang inuhaw. Pumunta siya sa sapa at doon uminom. Pabalik na sana siya noon sa kaniyang tahanan. Tinawag siya ni Bibo at sila'y naglaro. Umuwi na sila pagkatapos nilang maghabulan. Kararating lamang ni Lodi nang kausapin ni Elena. Alaga kong bibe, darating bukas dito si Isabel. Ikaw ay bibilhin niya sa akin. Nalungkot si Lodi at nanghina ang katawan. Dahan-dahan siyang lumabas at pumunta sa tabing ilog. Doon niya pinag-isipan ang nararapat gawin. Ako ay aalis mamayang madaling araw. Ayaw kong maibenta dahil baka patayin ako. Maaaring gusto nilang matikman ang laman ko. Naku, hindi ito maaaring mangyari. Mag-iiwan na lamang ako ng liham kay ina para malaman niya ang biglaang pag-alis ko. Naisip ito ni Lodi nang siya'y nasa tabing ilog. Nang sumapit ang madaling araw, si Lodi ay umalis. 6 na oras siyang naglakad. Tiniis niya ang pagod, gutom at uhaw. Nakarating siya sa tirahang asul at siya'y kumatok. Hindi siya pinansin ang nakatira roon. Pumunta siya sa pulang tirahan at siya'y tumawag. Ngunit walang taong nakinig sa kaniya. Marahang humakbang siya patungo sa bahay na dilaw. Napakasaya niya dahil pinatuloy siya ni Nida. Naging maamo si Lodi kay Nida. Kaya siya'y nagustuhan at kinupkop nito. Panginoon, salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Di mo po ako pinabayaan sa aking paglalakbay. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Sana'y maging ligtas po ako lagi. Ito ang panalangin ni Lodi habang siya'y lumuluha. Ang pagmamahal ay muling naramdaman ni Lodi. Pinakain at inalagaan siya ni Nida. Napawi ang kalungkutan at kaba ng kaniyang dibdib. Paglipas ng 1 buwan, nagkasakit si Nida. Naku, kailangan ko siyang matulungan. Bulong ni Lodi. Dali-dali siyang nangitlog at pinainom kay Nida. Dahil dito, si Nida ay biglang gumaling. Maraming salamat, Lodi. Wika ni Nida.
Masaya si Lodi sa pagaling ni Nida. Nagtungo siya sa malawak na hardin. Doon ay umawit siya habang namamasyal. Siya'y pabalik na sana sa bahay ni Nida nang naalala naman niya si Elena at siya'y kinabahan. Nakarinig siya ng tila tinig anghel habang naglalakad. Lodi, kailangan mong balikan si Elena ngayon. Ito ang narinig niya noon na ikinabalisa niya. Sinunod ni Lodi ang kaniyang narinig na mensahe. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng kaniyang ina at siya'y humingi ng paumanhin. Pinuntahan niya sa silid si Elena. Nadat na niya itong may sakit. Mabilis itong nangitlog at pinainom kay Elena. Gumaling si Elena at nagpasalamat kay Lodi. Salamat, Bibe, bayani ikaw. Wika niya. Dahil sa nakitang kahalagahan ni Lodi, hindi na ito ipinagbili ni Elena. At dito nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Paalam!